Magandang umaga po sa bawat isa. Sige po, buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Hebrews. Ito yung ating aklat na pinag-aaralan sa ngayon. At ipagpatuloy natin ang ating ginagawang pag-aaral sa aklat na ito. Na po hindi nyo nakakalimutan na ito ay sinasabi sa mga Hudyong Kristiyano na iniiwanan na yung pananampalataya dahil sa kanilang sinasapit na persecution at nais na nilang bumalik sa kanilang dating relihiyon na Judaismo dahil doon ay nandoon ang safety nila, hindi sila pine-persecute, pero sa pagiging Kristiyano ay illegal sila sa gobyerno ng Roma. At yan ang dahilan kaya sila ay nagtatago at nape-persecute sila. Mga ilang kasangkapan nila o lahat yata ng kanilang mga ari-arian ay na-confiscate na, hindi na nakakapunta sa eskwelahan ng kanilang mga anak, hindi na sila nakakapag-transact sa publiko. Kaya kapag ginawa nila ang panunumbalik sa kanilang relihiyong Judaismo, lahat ay maibabalik na sa kanila yung kanilang karapatan. At hindi lamang sila, may mga makikita tayo later on na maging ang mga Kristiyano ay nakakaranas ng mga ganitong bagay. Kaya iba talaga ang totoong Kristyanismo. Hindi ito katulad ng panahon natin na minsan ay nagiging matapang na ang mga Kristiyano, nasa posisyon na sila, mukhang pinayagan na ng dyablo ang ganito, pero hindi alam ng marami na ito ay pandaraya ng kaaway. Nakikita po ba ninyo ang katotohanan ito na sa ating kapanahunan ay ang dami ng mga Kristiyano na nasa posisyon at marami rin Kristiyano ay tuwang-tuwa sa kanilang kalalagayan. Well, alam niyo, sabi ko nga, ang mundong ito ay kontrolado ng dyablo. Kaya yung mga Kristiyano na pumapasok sa mga politiko ay karamihan talaga diyan. Hindi ko alam kung di man lahat ay talagang nadadagit sila ng kaaway. Ingat kayo sa mga politikong Kristiyano, mga artista, sapagkat pag hindi nila talaga binitawan ang mga bagay na yan at sila ay nagpupursigi sa mga bagay na naibibigay sa kanila ng sangkatauhan o ng mundong ito, ay maaari silang mailigaw sa kanilang pananampalataya. Ang nakakatakot doon ay ginagawa silang modelo ng maraming Kristiyano. Anyway, tumayo tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos na ating babasahin at buksan natin sa Hebrews chapter 11, beginning verse 17 to 19. Hebrews chapter 11, beginning verse 17 to 19. Sabi niya, by faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who have embraced the promises was about to sacrifice his one and only son, even though God has said to him, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Abraham reasoned that God could even raise the dead, and so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from the dead. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Makakaupo na po tayo. Ito na po ang ika-18 mensahe natin sa aklat na ito at ika-6 dito sa chapter 11. Tinatalakay natin ang mga tinatawag na heroes of faith, pero tinawag natin silang mga ancients of faith, at ito ang rekomendado sa atin. Now, binabalikan ngayon ang kwento tungkol sa pananampalataya ni Abraham. Sa nakaraan ay mukhang may isiningit ang author na pinapakita na ang mga mananampalataya talaga na totoo ay nakatingin doon sa pangwalang hanggan. Say amen. Amen. At yun ang kanilang longing na tinatawag kong parang naglalaway sila doon. Gustong-gusto nila yung lugar na yon. Hindi ito katulad sa maraming Kristiyano sa ating kapanahunan na wala na silang excitement. Actually, ay sinasabi ito ng Biblia na magaganap sa mga huling araw na ito na marami ang maglalamig sa kanilang pananampalataya at tila ay i-give up nila ang kanilang paniniwala sa mga bagay na
pangwalang hanggan. Dito ay makikita natin na talagang mahaba ang sinusulat ng Biblia tungkol sa ama ng pananampalataya. Nangangahulugan nito na maraming halimbawa tungkol kay Abraham na dapat ay makita ng mananampalataya. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Tingnan po ninyo na bumalik muli siya kay Abraham dahil siya nga ay isang modelo talaga ng pananampalataya. At kung titingnan naman natin aklat ng Genesis, kung alam ninyo, ay makikita nyo na mula sa chapter 11, nababanggit na doon how Abraham appeared in the scene. Siya na ang focus ng pagsusulat sa chapter 12 at hanggang chapter 25 dahil doon na siya mamamatay. Kaya makikita nyo na ang haba ng kwento tungkol dito kay Abraham. At kung titignan nyo ang kabuuan ng Biblia, ay kung hindi ako nagkakamali, ay nababanggit siya ng more than 230 times. More than 230 times. Bukod pa sa kanyang pangalang Abram nung una. Diyan natin makikita na lahat ng ipinangako ng Diyos sa kanya ay nagkakaroon ng katuparan. Nabanggit ko nga sa nakaraan na maging sa walang hanggang kaharian ng Diyos ay nababanggit si Abraham. Yung kaganapan tungkol sa kwento ng Panginoon tungkol kay Lazarus at ng mayaman ay pinapakita sa atin na nandoon si Abraham at ang lahat ng mga sumasampalataya na nandoon ay parang mga itinuturing na anak na sa kandungan ni Abraham ang tinatawag o sinasabi ng aklat ng Biblia. Nabanggit ko rin sa nakaraan yung sinabi ng Panginoon na mananangis kayo kapag nakita ninyo si Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng Diyos at hindi kayo papapasukin. Kaya makita natin ang greatness ng taong ito. He was not one of the 12 tribes of Israel. Hindi siya isa sa mga apostol, pero makita nyo ang kanyang kadakilaan. Makikita rin natin na maraming mga taong ganoon sa Biblia para silang hindi man sila kabahagi doon sa mga maramihan, pero may mga paisa-isa katulad ni Moises, nakakaiba ang kanilang mga kwento, wala silang posisyon na ibinibigay dito sa mundong ito. Si Enoch, pero they will surely have a special place in eternal kingdom of God. Kaya mga kapatid, kung tayo man ay gagawa ng tama sa ating mga pananampalataya, ay siguradong may kaibahan din tayo. Alam natin ang Diyos ay makatarungan at tayo ay gagantimpalaan niya sang-ayon sa ating mga pananampalataya, meaning ito ay sang-ayon din sa ating mga gawa because faith without action is dead. Ngayon ay pagpapatuloy natin ang bagay na ito at nabasa natin ang tungkol sa sakripisyo na hiniling ng Diyos kay Abraham. Actually, it is a command. At makikita natin dito yung ipinapagawa sa kanya ng Diyos. Dito sa ating binasa mga kapatid, magbibigay ako sa inyo ng 3 bagay tungkol dito sa pananampalataya ni Abraham. Gaano kasolido ang pananampalataya ni Abraham. But itong pag-uusapan natin ngayon ay testing sa kanyang pananampalataya at gaano katindi itong testing na ito ng Diyos kay Abraham. Yan ay kailangan nating basahin yung pinagmulan nito sapagkat ito ay naganap na doon sa panahon na si Isaac ay malaki na. Bago yon ay gusto ko munang basahin sa atin ang Genesis chapter 22, 1-2. Ganito ang sabi. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abram, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Mga kapatid, alam natin ang kaganapan sa buhay ni Abraham na dahil sa na-delay ang katuparan ng pangako ng Diyos sa kanya, ay nagawa niya na magkasala sa Diyos nang kunin niya ang kanyang aliping babae na si Hagar dahil na rin sa suggestion ng kanyang asawa. At gumawa sila ng hakbang ng tao
that is the acts of the flesh. Kaya nga, pagdating sa Galatians chapter 4, ay gawa ng laman itong si Ismael. Inihahambing ito sa mga disipulo, mga alagad, o kaya ay tungkol sa dalawang tipan na kung ano ang bunga ng Old Covenant at ng New Covenant at kung ano naman ang mga alagad na nabubuhay sa laman at nabubuhay sa Espiritu. Dito ay makikita natin na matindi ang pagsubok na ito sapagkat yung katuparan ng pangako ng Diyos sa kanya natupad na sa wakas. Sa panahon ito, mga kapatid, ay hindi na po sanggol si Isaac. Kung titingnan niyo ang kwento, ay makikita niyo na malamang sa akin lang ito. Huwag kayong maniwala rito that he could be 12 years old. Bakit ko nasabi yun? Because Isaac was a picture of the Lord Jesus Christ who came back from the dead. Sabi ng later on ay nakita natin. He seems like one came back from the dead. At alam ba ninyo na yung muraya na pinagdalhan sa kanya para ihandog sana ni Abraham, yun din ang lugar na kung saan ay pinako sa krus ang Panginoon sa Kristo. So there is a typology regarding the two. Pero mga kapatid, yun ay sa aking tingin lamang. Pero dahil sa siya ay marunong ng sumamba, he was going with his father to worship God. Meaning mga kapatid, ay mayroon ng kaisipan itong si Isaac during that time. Yan ay mababasa sa chapter 22 verse 5b. Kung mapapansin nyo, pag binasa ninyo ay pinagbubuhat na siya ni Abraham ng mga panggatong. Hindi niya alam na siya pala yung iahando. Pero ang punto ko dyan ay makikita natin na hindi na siya batang-bata, sanggol, kundi marunong na siyang magbuhat ng mabibigat na bagay. And alam niya ang ginagawa ni Abraham. Meaning, nakikita niya ang kanyang ama sa mga ginagawa nito at alam niya kung ano ang pagkatao ng kanyang ama. At naniniwala siya sa kanyang ama at kung titingnan natin ay wala talaga siyang hesitation nang gawin ito ng kanyang ama sa kanya. Anyway, itong mga bagay nito, mga kapatid, ay pinapakita ko lang sa inyo na it is not easy for Abraham to do this because this is the fulfillment of God's promise to him. Nandito na. And at the time na malamang ay nalulugod na siya. Siyempre, kapag na-establish na yung pakiramdam ni Abraham sa batang ito, ay ito pa yung panahon na sasabihin na sa kanya ng Diyos na kunin mo ang iyong anak at ihandog mo siya sa akin. How painful it could be, mga kapatid, kung ito ay nangyari. Pero makikita natin na si Abraham ay hindi talaga nagdududa. Meron lang akong napansin dito, mga kapatid, sapagkat meron akong natutunan na karamihan sa mga lalaki na tinatawag ng Diyos ay kalimitang binabanggit ang kanilang mga pangalan ng 2 beses. Halimbawa ay Moses. O kaya ay Samuel. Ano pa? Hindi wala akong maalala sa ngayon, pero ang punto ko dyan, mga kapatid, na nang sabihan ng Diyos si Abraham, ay makikita nyo at mapapansin nyo na it was only once na sinabi sa kanya, Abraham, and then sabi niya, here I am. He replied, and God said, take your son, your only son. There was an emphasis na ito lang ang kanyang anak. Anak na pangako ng Diyos sa kanya because he had a son, Ismael. Pero ito yung pangako ng Diyos sa kanya sapagkat during that time ay pinahintulutan na ni Abraham na humiwalay sa kanya si Hagar at si Ismael at ito ay nag-iisa na sa kanyang tahanan. And then binigyan pa ng Diyos yung salitang whom you love. So, imagine natin si Abraham na during the night ay tinititigan niya ang kanyang anak na tuwang-tuwa at sinasabi niya sa wakas, mula sa batang ito ay magkakaroon ako ng salinlahi na magiging bansa. Sa kanya magmumula ito. Sapagkat yun ay pangako ng Diyos sa kanya. Nations will come from you, sabi ng Diyos sa kanya. And during that time, alam nyo, ito ang Diyos na kung kailan parang gusto nating maging busy o kaya ay nandoon tayo sa ating mga focus ay saka pa siya nagbibigay ng conviction sa atin. Hello? Amen.
At kung tayo maging maingat, sapagkat ang Diyos natin ay gusto niyang makita na siya lang talaga ang mahal natin na nangingibabaw sa lahat. And sometimes ay iniisip ko na itong si Isaac ay katulad ng mga bagay sa atin sa mundong ito na minsan ay hindi natin mabitawan dahil napamahal sila sa atin. It seems na parang hindi malaking challenge ito kay Abraham. Ito ay parang simple lang para sa kanya na ang dali-dali niyang gagawin. But it is because Abraham believed God and he really loves God and he obeys God. Kaya kung tayo ay may ganitong puso sa Diyos, mga kapatid, I don't think na meron tayong itanggi sa Diyos sa anumang bagay na sasabihin niya sa atin. Isang bagay na makikita natin dito is that Abraham is so acquainted with God's voice. Yan ang number one na nais ko ipakita sa inyo. Alam na alam ni Abraham ang boses ng Panginoon. Sanay siya sa boses ng Panginoon. Can you say amen? Amen. Kung sanay ka sa boses ng Panginoon, malamang sanay ka rin sa pamamaraan ng Diyos. Now, ano ang aplikasyon nito sa atin? Yun ang tanong. Kasi hindi naman pwede na katulad sa panahon ni Abraham ay maaari nating sabihin, Pastor, wala pa namang kasulatan during that time. And so, kailangan nilang mapakinggan ang boses ng Diyos. Ang nais ko ipakita sa inyo, mga kapatid, ay nandito na ang salita ng Diyos sa atin ngayon. Sinasabi ko sa mga ilang tinuturuan ko na alam niyo ba kung bakit mukhang nawala yung gaanong pagsasalita ng Diyos sa mga tao ay sapagkat nandiyan na ang Biblia. Nabanggit ko sa nakaraan na it is the third gift of God. Ang una ay ang kanyang bugtong na anak, pangalawa ang kanyang banal na espiritu. Hindi mo pwedeng angkinin ang ginawa ni Kristo na sakripisyo para sa iyo kung wala kang espiritu. Kulang na kulang. At kung may taglay ka na espiritu ng Diyos, ay hindi mo pwedeng sabihin, espiritu ng Diyos kung kumukontra sa salita ng Diyos. At ito ang problema ng marami. Na ang dami ay hindi nila matanggap na wala silang espiritu ng Diyos, pero kung titingnan mo ang kanilang mga pananalita ay kontra sa sinasabi ng Biblia. At yan ang problema ng maraming Kristiyano, kaya walang pagkakaisa. There is no such unity. Ang unity ng marami sa ngayon ay sabilitan lamang dahil gusto lang nilang magkaisa. At sinasabi ko nga na minsan ang pagkakaisa na without the Holy Spirit and the Word of God ay parang Babylonian unity. Ano ang Babylonian unity? Ang Babylonian unity, makakagawa sila ng maraming bagay na pang makamundo, pero iba yung nagagawa ng biyaya ng Diyos at pagkakaisa sa pamamagitan ng banal na espiritu at ng salita ng Diyos, dalawang factor for genuine unity for the glory of God. Ganito ang Kristyanismo natin sa ating kapanahunan. Nag-unite lang, gumagawa sila ng mga activity na akala mo talagang nagpapabanal sa kanila, talagang sumusunod sila sa Diyos. But it is purely shallow unity, ampaw. Pero mga kapatid, ang pinupunto ko rito, Abraham is so familiar with God's Word. Pag sinundan ninyo mula nung tawagin siya ng Diyos, actually, he heard the voice of the Lord. Sinabi yan doon sa ating nakaraan sa Hebrews chapter 11 verse 8. Nang sabihan siya, leave your country and your people and your father's household and go to the land I will show you. At yun ay nakasulat doon sa Genesis chapter 12. I think that was the first time na marinig ni Abraham ang boses ng Diyos. At later on ay nagpatuloy siya at nung dumating siya doon, sa chapter 12 verse 7 ay nagsalita muli ang Panginoon sa kanya. Chapter 12 verse 7 ng Genesis. Later on, sa Genesis chapter 15, 1 to 21, is a long conversation with the Lord. Buo yung chapter 15 na yan, na pinuntahan ng Diyos si Abraham para kausapin siya tungkol sa tipan o sa pangako niya sa kanya. And then, mga kapatid, sa chapter 16 ay very silent si Lord. At yan ay nasa loob ng 13 to 14 years na pananahimik ang Diyos. Hindi siya nagsalita kay Abraham because of the sin na ginawa niya tungkol kay Hagar. Nakukuha niyo? So tingnan niyo ang nagagawa ng kasalanan.
And I believe because Abraham had been hearing the voice of the Lord, he was longing then, but because of that sin na ginawa niya kay Hagar, ay matagal na hindi nagsalita ang Panginoon sa kanya. But because of the promise of God. Yun ang maganda kay Lord. Once na binitawan niya ang kanyang salita, gagawin niya yan. And so sa chapter 17 ay binalikan niya muli si Abraham. Doon ay kinausap niya muli si Abraham. Verse 1 to 22. Ano ang ipinapakita ko sa inyo, mga kapatid? Ipinapakita ko sa inyo na si Abraham ay napakadali pag-usapan ng Diyos. Gusto mo makita nyo na ang kaibahan sa atin ay sa kanila physical talaga. Ang Diyos sa ngayon ay mangungusap siya sa ating espiritu. Makinig kayo. Akala ba ninyo ay okay na kapag nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos sa ating mga tenga? Mga kapatid, there is a difference between hearing from our ears from hearing in our spirit. Ang pangungusap ng Diyos sa ating mga espiritu ay kapahayagan na talagang ikaw mismo ay namamangha. Kakaiba ito. That is the word revelation. Sabihin natin, revelation. Revelation. Nire-reveal sa iyo ng Panginoon yung isang bagay na parang hindi common. And that is the most important thing. Kaya tingnan niyo ito, mga kapatid. Kahit sinong mangangaral, kung hindi nakakapangusap ang Espiritu ng Diyos sa ating espiritu, napapakinggan natin yung sinasabi ng mga mangangaral, we can have head knowledge from those, pero pagdating sa pagbabago sa ating buhay, hindi nangyayari because He is not speaking to your spirit, a living spirit. Ang mga born again in the Spirit ay meron silang kapangyarihan sa kanilang espiritu na sundin ang pangungusap ng Diyos. But without the genuine born again o kaya ay matigas na Kristiyano, kahit mangusap pa si Lord, ay pwede nilang i-deny ang kanilang mga conviction. Yun ang kaibahan natin kay Abraham. God can speak freely to Abraham because he is a hearing person. Remember, this is in the Old Testament. At sana po inaunawaan ninyo na nangungusap sa inyo si Lord sa inyong espiritu. Meron kayong conviction sa mga salita na napapakinggan ninyo o kaya nababasa ninyo sa Biblia. God is revealing things to you, pero kung hindi mo yan bibigyan ng pansin o kaya ay katuparan o kaya ay susundin, ang banal na espiritu, kalaunan ay hindi na ito mangungusap sa inyo. Kaya, napakahalaga talaga na isabuhay natin ang ating mga napapakinggan. Kino-convert ko na kaagad dito tungkol sa spiritual application sa atin dahil yun talaga ang kailangan natin. Now, marami pang pagkakataon na nakipag-usap ang Diyos kay Abraham sa chapter 18. Kung makikita nyo yung tatlong pumunta kay Abraham at yung naiwan sa kanya ay ang Panginoon yun. During that time, ang Panginoon ay para ng tao na nagpapakita sa Old Testament. But He was that. He is the Lord. Diyan yung makikita, mga kapatid, na kaya itinuturing si Abraham na friend of God. Because God can speak to him freely. Makinig kayo dito. At hindi ba sinabi ng Panginoon, you are my friends if you do what I have commanded you? Hindi niya sinabi, you are my friends if you know how to sing, I am a friend of God. Diba? Meron tayong kinakanta, mga Kristiyano, ay may awit na I am a friend of God, I am a friend of God. Wala naman alam tungkol sa mga utos ng Panginoon Kristo. How can you be friend of Christ? Malala ko tuloy yung sinabi niya sa aklat ng Roma na dati mga kaaway tayo dahil sa ating mga kasalanan at pagsuway. Ngayon, kung hindi tayo sumusunod, maging sa mga nanonood dito, it's the same thing. Hindi lang ito para sa members ng True Bread dito. Sa lahat ng nakakapakinig dito, pag hindi masunurin ang tao sa utos ng Panginoon Kristo, huwag niyong i-claim na kayo ay masunurin. Si Satanas ay hindi masunurin at hindi siya kaibigan ng Diyos. He is an enemy of God. Palakpakan natin ang dating Diyos. Maraming tao, inaangkin lang nila na boses ng Diyos kapag ito ay pakinabang sa kanila. There are a lot of preachers, maging maingat kayo rito,
na sinasabi nila, the Lord speak to me. The Lord speak to me. Alam nyo, yung mga ganon, para bagang ang Diyos ay namungusap sa kanila na very freely. Tanungin mo siya, are you obedient to the commands of Christ? Because only by that same na position na meron tayo, if we are considering ourselves to be a friend of God, ay kailangan masunurin tayo. Tanungin mo nga yung katabi mo. O kaya tingnan mo lang sa mata. Mata sa mata. Yan. Masunurin ba yan? Kayo na magsabi. Maraming tao ay inaangkin nila na pangungusap ng Diyos. Pero tingnan ito mga kapatid. Kalimitan ay inaangkin lang nila kapag ka-beneficial sa kanila. Meron silang pakinabang. Tingnan ito. Ang daming gumagamit ng Jeremiah 29:11. Sasabihin nila, the Lord is saying to me, for I know the plans that I have for you, a plan to prosper you and not to heal you. Mga kapatid, sasabihin mo na yan ay pananalita ng Diyos sa iyo? Dahil maganda. Ang daming ganyan sa Biblia, mga kapatid, pero hindi nakakahulugan na maganda ay sa iyo yan. Kaya tayo, tinitingnan natin yung konteksto, at ang konteksto niya ay para sa Israel, na mga galing sa pagkabihag. Padadala muna sila sa pagkabihag ng 70 years. Sino pang buhay na babalik pagka after 70 years? Wala na. Mga bagong tubo na yon na mga Hudyo, mga Israelita, pero dahil ang pangako sa kanila ay mula kay Abraham, na yung kanyang sanlilahi ay aalagaan ng Diyos. Yun ang ibig niya sabihin, pero individually, hindi mo pwedeng angkinin yan. O dami pang umaangkin. And my God will supply all your needs. Diba? Pinapag-usap niya ni Lord sa kanila, pero ano ba sinabi ni Paul doon? Sabi niya, dahil kayo ay mission-minded, supporter kayo ng mission, my God will supply all your needs. Yan ang mga kiniklaim ng marami tungkol sa Panginoon. Sasabihin pa, I can do all things through Christ who strengthens me. Yan, pinapangusap ni Lord sa kanila yan. Ano ba ibig sabihin ni Pablo dyan? Ang sinasabi ni Pablo dyan ay naranasan ko ang magutom, naranasan ko ang mabusog, naranasan ko ang lubog-lubog sa dagat, naranasan ko ang paghihirap kay Kristo. Nagagawa kong lahat ng ito dahil sa Panginoong Jesucristo. Ano ang punto ko dyan sa mga ipinapakita ko sa inyo? Ipinapakita ko sa inyo na ang dami inaangkin ang mga magaganda sa Biblia kapag ka mga ganyan. Ano kaya ititest sila ng Panginoon na katulad ng testing ni Abraham? Yan ang tanong doon. Pero ang punto natin dito is, Abraham is so familiar with God's voice. Malala niyo ba yung sinabi ng Panginoon? My sheep, sabihin nga natin ito, my sheep knows my voice, and obeys them. Tingnan nyo madaling angkinin yan. Pero sinasabi ng Panginoon, ang tunay niyang mga tupa ay napapakinggan nila ang boses ng Panginoon at isinasabuhay nila. Paano yun kung hindi mo sinusunod ang napapakinggan mo? Kasi kalimitan sa mga salita ng Panginoon. Merong kapatid na nag-post, makinig kayo rito. At ito siguro marahil ay napanood niya o nabasa niya yung tungkol sa sinabi ni Chris. Na mukhang ang sinabi ni Chris doon, Aquino, ay kung saan ka masaya, dun ka. Kung saan ka mapayapa, dun ka. Sabi ng kapatid na ito, may mga utos ang Panginoon na kailangan sundin. Okay yun. Pero alam niyo ba, na lahat ng challenges ng Panginoon sa mga gustong sumunod sa Kanya, ay inaalis nila sa kanilang comfort. Can you say amen? Nabanggit ko ito sa nakaraan. Na kapag ka ang Panginoon ay nagcha-challenge, aalisin ka talaga sa comfort mo. Amen. If anyone wants to follow me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Amen. If anyone loves his father, mother, brothers, more than me, is not worthy of me. If you want to follow me, take up your cross daily and follow me. Ang daming challenges ng Panginoon. Kaya ang daming umaalis sa Panginoon Kasi mati-challenge ka talaga pag ang Panginoon ay na-encounter mo. Kahit doon sa mga nagsabi sa Kanya, Lord, I will follow you wherever you go. Sa Luke chapter 9.
Ano sagot ng Panginoon? Foxes have holes and birds of the air have nest, but the Son of Man has nothing to lay down his head. Naghanap ka ng comfort mo sa akin, di ka pwede. Panginoon, pwede ba i-delay ko muna ang pagsunod sa iyo? Dahil ililibing ko muna ang aking ama? Sabi ng Panginoon, kaya mo ang mga patay, maglibing sa kanyang patay. Kung gusto mo sumunod sa akin, sumunod ka sa akin. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Ang ibig niya sabihin ay, kung prioridad mo siya, gawin mo. Kung hindi, wag na. Maghanap ang Panginoon ng iba. Amen. Amen. Malala nyo, iniwan siya ng napakaraming mga tinatawag na alagad sa John chapter 6. Hindi naman siya naghabol, hindi naman siya nagliliklod sa kanila. Mga kapatid, it should be that we are supposed to be familiar with God's voice. Amen. The Lord warned the last days about great deceptions. Matindi. Malala nyo sa Matthew 24, sabi ng Panginoon, watch out that no man deceives you, for many will come in my name. At yung huli sa Matthew 24:24 ay sinabi niya, for many false prophets and false preachers will appear and deceive even the very elect. Ano ang pinupunto ko rito? Ang pinupunto ko, pag hindi tayo familiar sa ating mga Biblia, dadayain tayo ng diablo. And then sa vision ni John, sa Revelation chapter 12 verse 9, ay nakita niya, he has deceived the entire world. Ano sinasabi niya? Sinasabi niya na nadaya ni Satanas ang buong mundo. Pero marami hindi naniniwala diyan. Basta nakapakinig na may Jesus. Doon ako. May Jesus din naman sila, pastor. Nagpa-praise the Lord din, pastor. Naku, pastor. Biblical din naman sila. Ay, si Satanas, marunong gumamit yan eh. Ang iaalok nga lang sa'yo, puro comfort mo para sumunod ka sa Kanya. Ganun ang pandaraya ng kaaway. Kaya kung ikaw ay hindi talaga nabubuhay sa Espiritu, ang dali mong dayain ni Satanas. Hindi ka magtatagal. Aalukin ka lang ni Satanas sa gusto mo. Siguradong mawawala ka sa tama. Ganun ang diablo. Mapalad tayo mga kapatid, kahit papano, ay nahabag sa atin ng Diyos na binibigyan tayo ng pangunawa. Nasabihin ko po sa inyo na nagtuturo ako ng hermeneutics. At kahit ito ay ilantad mo sa mga ngaral, doon sa itinuro kong hermeneutics, sabi ko nga hindi mo maunawaan ang Biblia kung wala kang banal na pamumuhay. Hindi ka makapamuhay ng banal kung wala kang Espiritu ng Diyos. Wala kang Espiritu ng Diyos kung hindi ka na-born again ng totoo. Doon pa lang sa gospel na napapakinggan ng marami, naranasan din natin ito. Na ang Ebanghelyong sinasabi sa atin ay God loves you. Totoong mahal tayo ng Diyos, pero hindi yan ang mabuting balita. Ang mabuting balita talaga ay makasalanan tayo, papunta tayo sa impyerno, pero binigyan ng Diyos ng solusyon ng kasalanan sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. At kailangan mong sumampalataya sa kanya at kailangan mong tumalikod sa kasalanan. Yan ang tunay na mabuting balita. Kung sasabihin mo sa mga tao ngayon, sino bang ayaw na mahalin sila ng Diyos? May mga turo pa nga ngayon na hindi mo kailangan magbago. God have accepted you as you are. God loves you as you are. Bihira naman talagang Ebanghelyo ng Satanas ito. Kung hindi tayo maingat, hindi natin alam ang boses ng Panginoon. Punta tayo sa verses 17b to 18. Ganito ang sabi, he who had embraced the promise was about to sacrifice his one and only son. Even though God had said to him, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Ano nakikita natin dito? Nakikita natin dito that Abraham tries hard to obey God. Si Abraham gagawin niya lahat ng bagay para pasunod niya ang Panginoon. Sabi ko nga, ang desisyon para sundin natin ang Panginoon ay nasa sa atin yan. Hindi ka pipilitin ng Diyos. Ang pagkakataon ay binibigay sa atin ng Diyos ay mapakinggan natin ang katotohanan. Can you say amen? Amen. That is already an opportunity para sundin natin ang Diyos. It is God's love to hear the truth. Kaya lang, mga kapatid, ang truth ay talagang laging laban sa laman natin. Nakikita ba ninyo yun? Ang katotohanan ay laban sa kagustuhan ng ating laman.
Ganun ang salita ng Diyos. And it will always challenge our comfort zone. Si Abraham ay maraming testing ito na pinagdaanan. Sabi ko nga, yung tawagin siya ng Diyos mula doon sa kanyang maayos na pamumuhay. Nung makarating doon sa kanyang pinuntahan ay may taggutom. At pagkatapos ay naharap pa siya kay Paraon at nahiwalay kay Lot. These are all testings of Abraham's faith. Later on, nade-develop na ni Abraham ang kanyang pananampalataya. Siya ay lumusob sa 4 na hari na nagtagumpay laban sa 5 hari. With only 318 man. Makita niyo kung ano nagagawa ng pananampalataya. Abraham defeated the 4 kings. During that time, mga kapatid, sa tingin ko, hindi ka magiging hari kung wala kang 10,000 soldiers. And so, with his only 318 man, na-develop na yung pananampalataya ni Abraham sa Diyos. He defeated 4 kings. 4 na hari. Na nagtagumpay sa 5, tested na yung mga sundalo na yon. Now, tingnan ito. Si Abraham talagang gagawin niya ang lahat ng paraan at pagkakataon para masunod niya ang Diyos. That is a wonderful thing about this guy na tinatawag nating ama natin si Abraham. Isa pang bagay ngayon, mga kapatid, sa ating kapanahunan ay wala ng batas-batas. They abhor the law of God. Hindi nila alam ang batas ni Kristo. We are not under the law. Yeah, we are not under the law of the Mosaic covenant, but we are under the law of Christ, the Messianic covenant. Ang lahat ng ito ay problema ng mga pastor na hindi nakakapakinig sa Diyos dahil meron silang ginagawa sa kanilang mga gawain. Alam niyo, maraming nagpapastor para sa pansariling benepisyo. Sinasabi ko ito, it will become public, mga kapatid, just to aware them na hindi dahil nagugustuhan ka ng tao ay okay ka na. Baka hindi yan in line sa salita ng Diyos, kaya ganon. So makikita nyo na talagang matindi ang challenge ng pananampalataya ni Abraham. Pero sabi dito, he embraced the promises. And one of the promise kay Abraham ay, and I will make you into a great nation. Gagawin kita isang bansa. Mga kapatid, itong pagsubok na ito ni Abraham ay it seems like it is against the promise of God. Sana ma-realize natin ito, no, mga kapatid, na ang kaibahan nito kay Abraham ay mukhang laban doon sa sinabi ng Diyos sa kanya, gagawin kitang maging bansa. Eh nung nanganak na yung kanyang asawa at sinabi nga ng Diyos sa kanya, your only son, at ngayon ay hinihiling na ihandog. Pero dahil pamilyar siya sa boses ng Diyos, hindi niya ito pinagdudahan at gagawin niya ito kahit mahirap para sa kanya. Ganon si Abraham. Isa pang bagay, mga kapatid, ito ay ginagawa ng mga pagano, yung paghahandog sa kanilang mga anak. Yan ang isa sa mga dahilan, kaya pinalipol ang mga taga-Kanaan dahil sila ay naghahandog ng kanilang mga anak sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero mga kapatid, diyan natin makikita na si Abraham ay talagang alam niya ang boses ng Panginoon at ginagawa niya lahat ng kanyang magawa para sundin siya. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Punta tayo sa verse 19. Ganito ang sabi. Abraham reasoned that God could even raise the dead, and so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from the dead. Mga kapatid, ano ang kalimitang nangyayari sa atin kapag tayo ay sinusubukan? Bakit pumapasok ang pagdududa? By nature, mga kapatid, yun ang kalalagayan natin. Kung ito ay laban sa ating kagustuhan at sa natural na takbo ng buhay, makinig kayo, aayawan natin yan. Rarasunan natin yan ng pabor sa atin. Pero si Abraham, ang kaibahan niya, ay laban sa kanyang kalalagayan at sa pangako ng Diyos. Pero si Abraham, ito siya, mga kapatid, makinig kayo. Una, sabihin ko muna sa inyo, ang taong paladuda
Lahat ng maaring gustong gawin ng Diyos sa kanyang buhay, kukwestiyonin na laban sa salita ng Diyos. Si Abraham, inalagaan niya ang salita ng Diyos, ang pananampalataya niya, nirarasunan niya ang ipinapagawa sa kanya ng Diyos na pabor sa utos ng Diyos. Nakukuha po ba ninyo? Amen. Hindi niya sinasalungat yung sinabi ng Diyos. Kalimitan sa atin, kapag hindi pabor ang salita ng Diyos, ay sasalungatin natin, rarasunan natin ang para sa ating sarili. Pero iba si Abraham. He reasoned out na mali ang kanyang nararamdaman, mali ang kanyang akala, mali ang kanyang nais sa nais ng Diyos. Mali itong nais ko. Gagawin ko yung nais ng Diyos. Pabor ba sa akin yun? Hindi pabor kay Abraham yun. Laban yun sa pangako ng Diyos. Pero dahil boses ng Panginoon, utos ng Panginoon, gagawin niya. Sabi ko nga sa nakaraan, hindi tayo makalose out ay dahil nirarasunan natin ang pabor sa ating sarili. Hindi sa challenge ng Diyos sa atin. Siguro hindi rin ako nagpastor ngayon kung lagi kong iisipin, nako, ano ipapakain ko sa mga anak ko, nako, anong mangyayari sa pamilya ko, nako, ano. Yun ay mga rason natin para sa ating sarili. Pero iba si Abraham. Ang sabi nito, he reasoned that God could raise the dead. And that is one of the most impossible thing sa mundong ito, na may patay na mabubuhay. Alam niyo, minsan madali na lang yan isipin sa ating mga Kristiyano na kayang buhayin ng Diyos sa mga patay. Nais ko ikwento sa inyo ito bilang isang bagay na magbigay nawa ng kaluwalhatian sa Diyos. Sa lugar na ito, during that time, nandoon ako sa itaas at yung aming CCTV ay gumagana. Habang ako nagtatrabaho, palingon-lingon ako sa CCTV dahil ang daming tao rito sa basketball court. Mamaya-maya, yung aking anak na panganay na lalaki, parang aligaga, punta rito. May mga tao rito dahil ito ay gym nung panahon na yon. Ginawa ng aking anak na panganay na lalaki na gym itong lugar na ito. And sabi ko, mukhang may kaguluhang nangyayari. Takbo yung anak ko doon. Pagkatapos mamaya-maya, buhat-buhat niya na yung bunsong lalaki. By the way, ang anak kong original na lalaki ay 4. Yung bunso at yung panganay itong sinasabi ko sa inyo, na lalaki. So, nakita ko na buhat-buhat niya at naupo rito sa may pintuan. Eh sabi ko ba, may nangyari? Ayun pala yung anak ko, nakipag-basketball, nabagok. Napakan niya yung bola, so natimbuan, nabagok yung ulo. And, so bumaba ako, dali-dali. At nung binuhat ko yung anak ko, daming tao siyempre, ano yun eh, emergency yun eh. Yung mga anak kong dalaga, dalawa yung anak kong dalaga during that time, nag-iiyakan sa may likod ko. Sabi ko, manahimik nga kayo. And buhat-buhat ko habang nakaupo ako yung aking anak, sabi ko, Panginoon, alang-alang sa iyong pangalan. Luwalhatiin mo ang pangalan. Ang iyong pangalan, dito. Ano ang punto ko? Kung titignan mo, anong gagawin mo? Maririndi ka, takbo mo rito, iiyak ka. Pero, I reasoned out that God can heal my son. Pwede niya sagipin ang aking anak. Naghihilik na yung anak ko. Bumubula ang bibig. Anong gagawin niyo? And I reasoned out that God could raise the dead. Alam niyo ito mga ito ay daming pwede ikwento na karanasan sa Diyos. Pero ang punto ko diyan ay pwede mong labanan ang anumang bagay na inilalagay ng Diyos na supposed to be para lumago ka sa iyong pananampalataya. Mga pagsubok sa ating buhay. Amen? Amen. Yan ang pananampalataya ni Abraham. So, nagrarason ba tayo lagi? Ano yung rason mo? Rason para matupad mo ang kalooban ng Diyos o rason para hindi mo gawin ang kalooban ng Diyos? And most of the time, mga kapatid, ang reason natin is so that we will not do what God is convicting us to do. Kung ano ang kinoconvict ng Diyos na gawin natin. And that is a big problem. So, if we claim to be children of Abraham, test your faith.
tingnan natin kung tayo ay lumalakad na katulad ni Abraham. Let's pray.